Declined. Ang isang salitang iyon ay parang malakas na sampal sa mukha ni Daniela. Nanigas ang buong katawan niya habang nakatitig sa maliit na screen ng card terminal. Ang ilaw na pula ay tila nanunukso. Ipinapamukha sa kanya ang katotohanang kanina pa niya pilit tinatakasan. Napalunok siya. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin sa kahera. Ang babae sa counter ay nakataas ang kilay, halatang naiinip, habang ang mahabang pila sa likuran ay nagsisimula ng bumulong-bulong. Ma'am, insufficient balance po. Walang emosyong ulit ng kahera. May cash po ba kayo? Nanginig ang mga kamay ni Daniela habang kinakapa ang bulsa ng kanyang kupas na maong. Alam niya kung magkano na lang ang laman noon. Alam na alam niya. Pero umaasa pa rin siya sa isang milagro. Baka may naligaw na barya. Baka nagkamali lang ang bangko. Bumunot siya ng ilang pirasong barya at nilatag sa counter. Kulang, sobrang kulang. Napatingin siya sa nag-iisang item na binibili niya. Isang lata ng gatas. Hindi ito luho. Hindi ito para sa kanya. Para ito kay Maya, ang anak niyang 3 taong gulang na 2 gabi nang inuubo at umiiyak sa gutom. Miss, pakibilisan naman oh. Reklamo ng isang lalaki sa likuran. Ang dami nating naghihintay. Pakiramdam ni Daniela ay lumiliit siya sa hiya. Ang init ay gumapang mula sa kanyang leeg, paakyat sa kanyang pisngi. Gusto niyang lamunin siya ng lupa ngayon din. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang maging matapang para kay Maya. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Halos pabulong. Paki-void na lang po. Ibabalik ko na lang. Inirapan siya ng kahera bago padabog na pinindot ang void button. Next customer! Mabilis na kinuha ni Daniela ang kanyang mga barya. Bawat kalansing nito ay parang insulto sa kanyang pagkatao. Tumalikod siya at naglakad palabas ng supermarket. Iniwan ang lata ng gatas na kailangan ng kanyang anak. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisama ang langit sa bagyong nararamdaman niya sa loob ng dibdib. Sumilong siya sa maliit na waiting shed. Yakap-yakap ang sarili para maibsan ng lamig. Patawad anak, bulong niya sa hangin. Patawad kung wala man nang maibigay si mama. Nakatungo siya kaya hindi niya napansin ang paghinto ng isang makintab at itim na luxury car sa tapat niya. Bumaba ang bintana sa backseat. Miss! Nagangat ng tingin si Daniela. Isang lalaki ang nakadungaw. Gwapo, disente, at ang mga mata ay may kakaibang lungkot na hindi bagay sa yaman na nakapaligid dito. Inabot ng lalaki ang isang supot mula sa bintana. Sa loob nito, nakita ni Daniela ang pamilyar na lata ng gatas. Naiwan mo, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay baritono. Seryoso, pero hindi matapang. Nakita ko ang nangyari sa loob. Kunin mo na. Para sa bata yan, hindi ba? Natigilan si Daniela. Ang gatas, nasa harap na niya. Isang abot na lang at magkakaroon na ng laman ang tiyan ni Maya ngayong gabi. Pero tinitigan niya ang mata ng lalaki. Nakita niya ang awa at sa mundo ni Daniela, ang awa ay kadalasang may kapalit. O kaya naman, ito ay paalala na isa lang siyang kaawa-awang nilalang na hindi kayang buhayin ang sarili. Humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Itinaas niya ang kanyang baba kahit na nanginginig ito sa lamig at gutom. Salamat po, sir, sabi niya nang may diin. Pero hindi po ako namamalimos. Kung hindi ko po kayang bayaran, hindi ko po kukunin. Nagulat ang lalaki. Tila hindi nito inaasahan ang pagtanggi. Miss, hindi ito limos. Tulong lang. Salamat na lang po, putol ni Daniela. May dignidad pa naman po ako kahit wala akong pera. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Sumuong siya sa ulan. Tumakbo palayo sa sasakyan. Palayo sa gatas. Palayo sa tukso na tanggapin ang awa ng isang estranghero.
Basang-basa siyang nakauwi sa inuupahan nilang maliit na kwarto sa looban. Nanginginig sa ginaw, pero buo ang loob na hahanap siya ng paraan bukas. Maglalaba siya, maglilinis ng bahay, kahit ano. Pero pagliko niya sa kanto ng kanilang eskinita, nanlaki ang kanyang mga mata. May mga gamit na nakakalat sa putikang kalsada. Isang pamilyar na lumang maleta, ilang piraso ng damit pambata, at ang maliit na unan ni Maya na basang-basa na ng ulan. Nanlamig ang buong katawan ni Daniela, mas malamig pa kaysa sa ulan. Nakita niya si Aling Tessie, ang may-ari ng bahay, na nakapamewang sa tapat ng pinto habang hawak ang isang payong. "Aling Tessie?" Tawag ni Daniela. Garalgal ang boses. "Ano pong, bakit nasa labas ang mga gamit namin?" Ilang beses nakitang sinabihan, Daniela. Matigas na sagot ng matanda. "Negosyo ito, hindi charity ward. 2 buwan ka nang hindi nagbabayad." "Pakiusap po." Lumuhod si Daniela sa putikan. Hindi na alintana ang dumi. "Saan po kami pupulutin ng anak ko? May sakit po si Maya. Parang awa niyo na, kahit ngayong gabi lang." Umiling si Aling Tessie at tinalikuran siya. "Umalis na kayo bago ko pa ipatawag ang barangay." Padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Daniela sa gitna ng bagyo, yakap ang basang unan ng kanyang anak, habang ang mundo ay tila gumuho na ng tuluyan sa kanyang harapan. Walang pera, walang gatas, at ngayon, wala na ring matitirhan. "Paikutin mo ang sasakyan." Napatingin ang driver kay Evandro mula sa rearview mirror. "Sir, sigurado po kayo? Delikado na po sa lugar na yon, lalo na't gabi na." "Gawin mo ang sinabi ko." Matigas na utos ni Evandro. Sumandal siya sa malambot na leather seat ng kanyang sasakyan, pero hindi siya mapakali. Ang isip niya ay bumabalik pa rin sa babaeng iyon sa labas ng supermarket. Sa buong buhay ni Evandro bilang isang bilyonaryo, sanay siya na ang lahat ng tao ay may presyo. Ang mga ngiti, ang katapatan, kahit ang pag-ibig, lahat nabibili. Pero ang babaeng yon, tinanggihan ang tulong niya, kahit na halatang halata na kailangan niya ito. Yumuyugyog ang sasakyan habang binabagtas nila ang makitid at lubak-lubak na kalsada pabalik sa lugar kung saan nila huling nakita ang babae. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay galing sa headlight ng sasakyan na humahawi sa malakas na ulan. "Sir, nandoon po siya," sabi ng driver. Dumungaw si Evandro. Sa gilid ng kalsada, sa tapat ng isang saradong gate, nakita niya ang isang tumpok ng mga basang damit. At sa gitna noon ay ang babae. Nakaupo sa putikan at pilit na kinukumutan ang kanyang anak gamit ang sarili niyang katawan. Kumirot ang dibdib ni Evandro. Hindi niya alam kung bakit, pero ang tagpong yon ay tumago sa makapal na pader na itinayo niya sa kanyang puso. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Hindi na alintana ang ulan na bumasa agad sa kanyang mamahaling suit. "Tumayo ka dyan," utos niya. Nag-angat ng tingin ang babae. Namumutla ito, nanginginig ang mga labi, at ang mga mata ay puno ng takot, pero naroon pa rin ang tapang. "Sinabi ko na po sa inyo," garalgal ang boses nito. "Hindi ko kailangan ng..." "Tingnan mo ang anak mo," putol ni Evandro. Itinuro niya ang batang nasa bisig nito na namimilipit sa ubo. "Ang pride mo ba ang magpapagaling sa kanya? Hahayaan mo siyang mamatay sa lamig dahil lang ayaw mong tumanggap ng tulong?" Natigilan ang babae. Napatingin ito sa bata, tapos ay muling tumingin kay Evandro. Sa unang pagkakataon, nakita ni Evandro ang pagguho ng matibay na pader sa mga mata nito. Napalitan ito ng desperasyon ng isang ina. "Wala akong hihingiin na kapalit na masama," dagdag ni Evandro, mas malumanay na ngayon. "Sumama ka sa akin. May trabaho akong ibibigay sa'yo." Ilang sandali pa ang lumipas bago dahan-dahang tumango ang babae. Inalalayan ni Evandro na makapasok sa sasakyan ang mag-ina. Tahimik ang naging biyahe.
Pansin ni Evandro ang panginginig ng babae sa kabilang dulo ng upuan. Yakap-yakap nito nang mahigpit ang anak. Tila takot na madumihan ang malinis na interior ng kotse. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan. Malaki ang bahay, puno ng mamahaling paintings at antique na kasangkapan, pero wala itong buhay, malamig, tulad ng may-ari. Manang Fe, tawag ni Evandro. Nagmamadaling lumabas ang may edad na mayordoma. Nanlaki ang mata nito nang makita ang basang-basa at maputik na bisita. Bihisan niyo sila at pakainin, utos ni Evandro. At tawagan mo si Dr. Santos para tingnan ang bata. Makalipas ang 1 oras, nakaupo na si Evandro sa kanyang study room. Nakabihis na siya ng tuyong damit at hawak ang isang baso ng whiskey. Kumatok ang babae. Nakasuot ito ng oversized na t-shirt at pajama, mga lumang damit na nahalongkat siguro ni Manang Fe. Malinis na ang mukha nito at ngayon lang napansin ni Evandro na may angking ganda pala ito sa kabila ng pagod at hirap. Sir, panimula nito, nakayuko. Salamat po sa lahat. Si Maya po, nakatulog na siya at nabigyan na ng gamot. Maupo ka. Turo ni Evandro sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Daniela po. Daniela ang pangalan ko. Evandro Nunes, pakilala niya. Diretsuhin na natin to, Daniela. Kailangan ko ng yaya. Kumunot ang noo ni Daniela. Yaya po? Pero marami naman po kayong katulong dito. Tumayo si Evandro at lumapit sa bintana. Hindi para sa bahay, para sa anak ko. Si Leo. Humarap siya kay Daniela. 10 yaya na ang umalis sa loob lang ng 2 buwan. Walang tumatagal kay Leo. Sinasabi nilang halimaw ang anak ko. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Daniela. Bibigyan kita ng sweldo na triple sa minimum wage, libreng tirahan at pagkain para sa inyong 2 ng anak mo at sagot ko ang pagpapagamot sa bata. Napasinghap si Daniela. Alam ni Evandro na napakalaking halaga noon para sa isang katulad nito. Ang kailangan mo lang gawin, pagpapatuloy ni Evandro, ay siguraduhing ligtas siya at subukang huwag mag-quit. Tinatanggap ko po. Mabilis na sagot ni Daniela. Walang pag-aalinlangan. Gagawin ko po ang lahat. Huwag ka munang mangako. Seryosong sabi ni Evandro. Hindi mo pa nakikita ang papasukin mo. Naglakad si Evandro palabas ng kwarto at sumunod si Daniela. Umakyat sila sa 2nd floor at huminto sa tapat ng isang pinto na may nakapaskil na "Do Not Enter" na drawing ng bungo. Dahan-dahang pinihit ni Evandro ang seradura at binuksan ang pinto. Madilim sa loob. Leo? Tawag ni Evandro. Biglang may lumipad na bagay mula sa dilim. Crack! Isang laruang robot ang tumama sa pader. Ilang pulgada lang ang layo sa ulo ni Daniela. Basag na basag ito nang bumagsak sa sahig. Mula sa sulok, isang batang lalaki na mga 5 taong gulang ang nakatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay puno ng galit, lungkot at puot. Hindi ito nagsasalita. Nakatitig lang ito nang masama kay Daniela. Tiningnan ni Evandro si Daniela. Inaasahan niyang aatras ito o sisigaw sa takot. Pero nanatiling nakatayo si Daniela, bagamat maputla ay hindi umaalis sa pwesto. Isang araw, hamon ni Evandro habang nakatingin sa mga mata ni Daniela. Kung matagalan mo siya ng 1 buong araw nang hindi sumusuko, sa'yo na ang trabaho. Good luck. Nandambo, huminga ng malalim si Daniela bago pinihit ang seradura ng pinto. Ito na. Ito na ang simula ng pagsubok. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang sinalubong ng amoy ng mamahaling air freshener, pero sa ilalim nito ay ang amoy ng kulob. Amoy ng isang batang hindi lumalabas ng silid. Nakaupo si Leo sa gitna ng kama, nakatalikod, habang pinagpipira-piraso ang isa na namang laruan. Good morning, Leo. Bati ni Daniela. Sinubukan niyang pasiglahin ang boses niya kahit nakaba ang nararamdaman niya sa dibdib.
Dala niya ang isang tray ng almusal, pancakes na may syrup at prutas. Hindi lumingon ang bata. Parang hangin lang si Daniela sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa mesa, malapit sa kama. Nagdala ako ng pagkain, sabi niya. Masarap to, luto ni Manang Faye. Sa isang iglap, tumayo si Leo. Mabilis ang mga galaw nito. Hinablot niya ang tray at blag! Tumilapon ang pagkain sa sahig. Kumalat ang syrup sa mamahaling carpet. Ang mga piraso ng pancake ay nagkalat sa paanan ni Daniela. Napapikit si Daniela. Sayang, sayang ang pagkain. Saan siya nanggaling? Isang linggong luho na ang ganitong klaseng almusal. Naghintay si Leo ng reaksyon. Nakatingin ito sa kanya ng matalim. Hinihintay ang sigaw, ang galit, ang sermon na siguradong narinig na nito sa 10 yaya na nauna. Pero hindi sumigaw si Daniela. Sa halip, lumuhod siya sa sahig. Kinuha niya ang basahan sa kanyang bulsa at tahimik na nagsimulang maglinis. Okay lang. Mahinahon niyang sabi, hindi tumitingin sa bata. Siguro hindi ka pa gutom. Lilinisin ko na lang. Natigilan si Leo. Narinig ni Daniela ang paghinto ng paghinga nito. Sandali. Hindi ito ang reaksyong inaasahan ng bata. Mama, napalingon si Daniela sa pinto. Nakadungaw ang anak niyang si Maya. Yakap ang lumang manika nito. Pasok ka, anak. Tawag ni Daniela. Huwag kang maingay ha. May ginagawa si Mama. Pumasok si Maya. Inosente itong lumapit kay Leo na nakatayo pa rin sa gilid ng kama. Napaatras si Daniela, handang sumugod kung sakaling saktan ni Leo ang anak niya. Nanigas ang katawan niya. Pero tinitigan lang ni Leo si Maya. Tinitigan niya ang manika nito na luma. Tahi-tahi at marumi. Malayong malayo sa mga mamahaling robot na sinisira niya araw-araw. Kuya, sabi ni Maya sabay abot ng isang maliit na candy na galing sa bulsa nito. Sayo na! Tiningnan ni Leo ang candy. Tiningnan niya si Maya. Wala siyang sinabi. Hindi siya ngumiti. Pero tinanggap niya ang candy. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang kamao. Nakahinga ng maluwag si Daniela. Lumipas ang maghapon na parang isang chess game. Sinusubukan ni Leo ang pasensya ni Daniela. Patay-sindi ng TV. Pagtatapon ng unan. Pagkalat ng mga libro. Pero sa bawat atake ni Leo, depensa lang ang sagot ni Daniela. Pasensya at katahimikan. Pagsapit ng hapon, bumuhos na naman ang ulan. Pagod na ang dalawang bata. Si Maya ay humiga sa sofa sa loob ng kwarto ni Leo, antok na antok. Umupo si Daniela sa tabi ng anak at hinaplos ang buhok nito. Naramdaman niya ang titig ni Leo mula sa kabilang dulo ng kwarto. Nakaupo ang bata sa sahig, yakap ang tuhod. Mukha itong malungkot. Mukha itong naiinggit. Biglang naunawaan ni Daniela, hindi masama ang batang ito. Nangungulila lang. Naghahanap ng atensyon na hindi nabibili ng pera. Sinimulan niyang kantahin ang paboritong uyayi ni Maya. Sa ugoy ng duyan. Sana'y di nalisan. Ang boses ni Daniela ay hindi pang professional na singer. Pero puno ito ng init at pagmamahal. Ito ang boses na nagpatahan kay Maya sa gitna ng maraming bagyo at gutom. Napansin niyang dahan-dahang gumapang palapit si Leo. Hindi huminto si Daniela sa pagkanta. Hinayaan lang niya. Palapit ng palapit. Hanggang sa maramdaman niya ang bigat sa kabilang gilid niya. Sumandal si Leo sa balikat niya. Nanlaki ang mata ni Daniela, pero hindi siya gumalaw. Natatakot siyang baka sa isang maling galaw ay matakot ang bata at bumalik sa pagiging halimaw. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta hanggang sa bumigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata. Ang pagod ng mga nakaraang araw, ang stress sa pagpapalaya sa kanila, at ang init ng dalawang bata sa tabi niya ay humila sa kanya sa isang mahimbing na tulog. Nagising si Daniela dahil sa tunog ng pagbukas ng pinto. Agad siyang napaupo, panik ang unang naramdaman. Nakatulog siya sa trabaho, lagot siya. Siguradong sesante na siya.
Pero natigilan siya nang makita niya kung sino ang nasa pinto. Si Evandro. Nakasuot pa ito ng office attire, pero nakaluwag na ang kurbata. Nakatayo ito sa hamba ng pinto at nakatitig sa kanila. Hindi ito galit. Ang mukha ng bilyonaryo ay may halong gulat at pagkamangha. Nakatingin ito kay Leo na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Daniela, habang ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Daniela. Napatingin si Evandro kay Daniela. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, walang amo at katulong. Mayroon lang dalawang magulang na nakatingin sa isang himala. Bago pa makapagsalita si Daniela para humingi ng paumanhin, dahan-dahang isinara ni Evandro ang pinto. Naiwan si Daniela sa katahimikan. Rinig na rinig ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang nagbago na ang lahat. 5:00 pa lang ng hapon ay iniligpit na ni Evandro ang mga dokumento sa kanyang mesa. Napatingin ang kanyang sekretarya, gulat na gulat. "Sir, aalis na po kayo? Pero may meeting pa po kayo ng 6 p.m. "Cancel it!" Maikling utos ni Evandro habang isinusuot ang kanyang coat. "Ilipat mo na lang bukas." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang naglakad patungo sa elevator. Hindi niya maipaliwanag, pero may humihilas sa kanya pauwi. Dati, ang mansyon ay lugar lang para matulog. Isang malaking kahon na puno ng mamahaling gamit pero walang laman. Pero nitong nakaraang linggo, nagbago ang ihip ng hangin. Pagpasok niya ng bahay, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi tawanan. Dumiretso siya sa dining area. Napatigil siya sa may pintuan. Nakaupo sa lamesa si Daniela, si Maya, at himala ng mga himala, si Leo. Kumakain sila ng hapunan. Hindi ito ang karaniwang steak at wine na inihahain ng chef. Pritong manok at spaghetti lang ito. Ang dungis ng mukha ni Leo dahil sa soseng spaghetti, pero nakangiti ang bata habang nakikipag-agawan ng fried chicken kay Maya. Napangiti si Evandro nang hindi niya namamalayan. "Sir!" Gulat na bati ni Daniela nang mapansin siya. Agad itong tumayo at pinunasan ng kamay. "Ang aga niyo po yata. Hindi pa po nakapaghahanda si Manang Fengegua." "Okay lang," putol ni Evandro. Lumapit siya sa lamesa. "Pwede ba akong makishare dyan?" Nagkatinginan si Daniela at ang mga bata. Sige po sir, kukuha lang po ako ng plato." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naupo si Evandro sa hapagkainan hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. Ang simpleng kwentuhan ni Maya tungkol sa napanood nitong cartoons at ang tahimik na pag-abot ni Leo ng tinidor sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng init na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos kumain, inabutan ni Evandro si Daniela ng isang paper bag na may tatak ng isang sikat na clothing line. Nasa sala sila noon habang naglalaro ang mga bata sa carpet. "Para sa'yo," sabi ni Evandro. Iniabot ang bag ng hindi tumitingin ng diretso kay Daniela. Nagulat si Daniela. "Sir, ano po ito? Hindi ko po matatanggap yan." "Uniform yan," palusot ni Evandro. Bagamat ang laman noon ay mga disenteng blusa at maong na alam niyang magugustuhan nito. "Ayoko nga, nag-aalaga ka kay Leo na hindi komportable ang suot mo. Tanggapin mo na. Parte yan ng trabaho." Dahan-dahang kinuha ni Daniela ang bag. Sumilip siya sa loob at nakita ang mga damit. Alam ni Evandro na alam ni Daniela na hindi ito basta uniform lang. "Salamat po, sir," mahinang sabi nito. Tumingin ito sa kanya at sa ilaw ng chandelier, nakita ni Evandro ang kislap sa mga mata nito. "Salamat po talaga." "Evandro na lang," biglang sabi niya. "Kapag nasa bahay tayo, Evandro na lang." Tumango si Daniela, namumula ang pisngi. "Opo, Evandro." Ang pagbanggit nito sa pangalan niya ay parang musika. Tumalikod si Daniela para ilagay ang bag sa gilid, pero nasagi ng paa niya ang gilid ng carpet. Mawawalan sana ng balanse si Daniela, pero mabilis ang reflexes ni Evandro. Nasalo niya ito
Sa bewang bago pa man ito bumagsak, biglang tumigil ang mundo. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Naamoy ni Evandro ang sabon ni Daniela. Amoy sampagwita. Simple pero mabango. Ramdam niya ang init ng katawan nito sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso nito. O baka puso niya yon. Napatingin siya sa mga labi ni Daniela. Bahagyang nakabuka ang mga ito, tila naghihintay. Gusto niyang yumuko. Gusto niyang tawirin ang maliit na espasyo sa pagitan nila. Nakalimutan niyang siya ang amo at ito ang yaya. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng nagpabago sa buhay nilang mag-ama. "Sir," bulong ni Daniela, hindi gumagalaw. Sasagot sana si Evandro. Aaminin sana niya ang nararamdaman nang biglang, "Beep! Beep!" Isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan. Napabitaw sila sa isa't isa. Parehong habol ang hininga, parehong gulat. Rinig nila ang pagbukas ng malaking gate ng mansion. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan ay umalingaw-ngaw sa driveway. Dumungaw si Evandro sa bintana. Nanigas ang panga niya nang makilala ang sasakyan. Bumukas ang main door ng padabog. Ang tunog ng high heels sa marmol na sahig ay parang mga putok ng baril na papalapit ng papalapit. Isang matandang babae na puno ng alahas at nakataas ang noo ang pumasok. Kasunod, ang isang magandang babae na may pekeng ngiti. "Evandro," malamig na bati ng kanyang ina. Si Doña Corazon. Inilibot ng matanda ang paningin sa sala. Ang tingin nito ay dumaan kay Leo, kay Maya, at huminto kay Daniela na nakatayo sa gilid. Suot ang kanyang luma at kupas na damit. Tiningnan ni Doña Corazon si Daniela mula ulo hanggang paa na para bang nakakita ito ng insekto sa loob ng kanyang palasyo. "Sino ang babaeng ito?" tanong ng Donya. Ang boses ay puno ng pandidiri. "At bakit amoy pritong isda ang mansyon ko?" Lumapit si Isabel, ang babaeng nasa likod ng ina niya, at kumapit sa braso ni Evandro. "Hi, honey," bati ni Isabel, sabay tingin kay Daniela ng matalim. "Mukhang napabayaan mo na ang bahay habang wala kami." Nakuyom ni Evandro ang kanyang kamao. Ang payapang mundo na binuo nila sa loob ng isang linggo ay biglang nagkalamat. Mabigat ang hangin sa loob ng mansyon. Ibang-iba ito sa gaan ng pakiramdam kahapon. Kung dati ay parang isang tahanan ng bahay, ngayon ay para na itong isang gera. Nakasiksik si Daniela sa isang sulok ng kusina habang inaayos ang merienda ni Leo. Rinig na rinig niya ang matinis na boses ni Doña Corazon na nag-uutos sa mga katulong. "Ayusin niyo ang table setting. Darating ang mga amiga ko at ni Isabel. Ayokong mapahiya." Napabuntong hininga si Daniela. Mula nang dumating ang ina ni Evandro at si Isabel kaninang umaga, naging impyerno na ang buhay ng mga tao sa bahay. Kinuha niya ang tray at akmang aakyat na sa kwarto ni Leo nang harangin siya ni Isabel. Nakangiti si Isabel, pero hindi umabot sa mata ang nangiti nito. Nakasuot ito ng isang napakamahal na puting dress. "Oh, Daniela," sabi nito na parang matalik silang magkaibigan. "Sakto. Kulang kami ng server sa garden. Pakidala naman ng mga juice na ito sa mga bisita." Humigpit ang hawak ni Daniela sa tray. "Ma'am Isabel, pasensya na po. Dadalhan ko po ng pagkain si Leo. Yaya po ako, hindi waitress." Nawala ang ngiti ni Isabel. Lumapit ito sa kanya, halos bumulong sa tenga niya. "Huwag kang mag-inarte. Habang wala si Evandro, ako ang masusunod dito. Sumunod ka. O ngayon din ay palalayasin kita at ang anak mo." Namutla si Daniela. Ang anak niya. Alam ni Isabel kung saan siya tatamaan. Labag man sa loob, ibinaba niya ang pagkain ni Leo at kinuha ang tray ng juice. Paglabas niya sa garden, nandoon ang mga kaibigan ni Isabel. Mga babaeng puno ng alahas, nagtatawanan habang umiinom ng wine. Si Doña Corazon ay nakaupo sa gitna, parang reyna. "Ito ba yon, Isabel?" Tanong ng isang babae sabay turo kay Daniela gamit ang nguso.
Ang yaya na feeling lady of the house? Nagtawanan sila, parang mga bubuyog na umuugong sa tenga ni Daniela. Lumapit si Isabel. Kumuha ito ng isang baso ng juice mula sa tray na hawak ni Daniela. Oops! Sadya nitong tinabig ang baso. Tumapon ang mapulang juice sa puting sapatos ni Isabel at sa sahig. Tanga! Sigaw ni Isabel. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahal ng sapatos na to. Hindi ko po sinasadya. Katwiran ni Daniela kahit alam niyang sadya iyon. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Bulyaw ni Isabel. Linisin mo yan. Ngayon din. Itinuro nito ang maruming sapatos. Napatingin si Daniela sa paligid. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Mapanghusga. Mata pobre. Para siyang hayop na pinaglalaruan sa sirkus. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang dignidad niya ay unti-unting nadudurog kasabay ng pagdapo ng tuhod niya sa damuhan. Kinuha niya ang tissue. Akmang pupunasan na niya ang sapatos ni Isabel nang biglang may humablot sa braso niya. Isang mainit at matibay na kamay. Napatingin siya sa itaas. Si Evandro, madilim ang mukha nito. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hinihingal ito, halatang tumakbo galing sa driveway. Tumayo ka, utos ni Evandro. Ang boses ay mababa, pero may diin na nagpatigil sa tawanan ng lahat. Hinila siya ni Evandro patayo. Pagkatapos ay hinarap nito si Isabel at Doña Corazon. Evandro, hiho! Kinakabahang sabi ni Doña Corazon. Tinuturuan lang namin ng leksyon ang... Leksyon? Putol ni Evandro. Ang boses niya ay dumagundong sa garden. Kailan pa naging trabaho ng yaya ang maglinis ng sapatos mo, Isabel? Honey, aksidente lang naman. Palusot ni Isabel, pilit nang ngumingiti. Tinutulungan lang niya ako. Nakita ko ang lahat, madiing sabi ni Evandro. Nakita ko kung paano mo tinabig ang baso. Namutla si Isabel. Humakbang palapit si Evandro sa ina niya at kay Isabel. Hawak pa rin niya ng mahigpit ang kamay ni Daniela. Tila ipinaparamdam na hindi siya nito bibitawan. Makinig kayong lahat, anunsyo ni Evandro. Si Daniela ay empleyado ko. Nandito siya para alagaan ang anak ko, hindi para maging utusan ninyo. Sa susunod na bastusin niyo siya, para niyo na ring binastos ako. Katahimikan. Walang nakakibo. Tayo na. Bulong ni Evandro kay Daniela. Hinila siya nito palayo sa garden, palayo sa mga matang mapanghusga. Dinala siya nito sa library at pinaupo. Okay ka lang ba? Tanong ni Evandro. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Tumango si Daniela, pero hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha. Salamat. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Pinunasan ni Evandro ang luha sa pisngi niya gamit ang hinlalaki nito. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaang mangyari to. May kinuha lang saglit si Evandro sa labas para kumuha ng tubig. Naiwan si Daniela. Pilit na pinapakalma ang sarili. Biglang bumukas ang pinto ng library. Akala niya ay si Evandro, pero si Isabel ang pumasok. Wala na ang peking ngiti. Puro puot na lang ang nasa mukha nito. Lumapit ito kay Daniela. Bilib din ako sa'yo. Bulong ni Isabel parang ahas. Nakuha mo ang loob niya. Piling mo mahal ka niya. Piling mo Cinderella ka. Tumawa ito ng mahina. Nakakapangilabot. Pinagtanggol ka lang niya dahil ayaw niyang mapahiya ang pangalan niya. Pero Daniela, hintayin mo lang. Inilapit ni Isabel ang bibig sa tenga ni Daniela. Alam ko ang sekreto mo. Alam ko kung sino ang tatay mo. At sa oras na malaman ni Evandro na ang ama mo ay ang lalaking sumira sa negosyo ng pamilya nila noon, tingnan natin kung maipagtatanggol ka pa niya. Nanigas si Daniela. Paano nalaman ni Isabel? At anong sinasabi nitong sumira sa negosyo? Ang alam niya, ang kumpanya ni na Evandro ang sumira sa tatay niya. Hindi ang kabaligtaran. Mag-enjoy ka na habang nandito ka pa. Huling sabi ni Isabel bago tumalikod. Dahil malapit nang matapos ang fairy tale mo.
Hindi mahilig si Evandro sa birthday. Para sa kanya, isa lang itong paalala na tumatanda siya ng mag-isa sa tuktok ng kanyang imperyo. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Pagbukas niya ng pinto, hindi kadiliman ang sumalubong sa kanya. Amoy ng vanilla cake at fried chicken ang bumungad sa hangin. "Happy birthday, Papa!" Nanlaki ang mata ni Evandro. Si Leo. Si Leo, na ilang taon nang hindi nagsasalita, ay bumati sa kanya. Kahit bulol pa ito at mahina, iyon na yata ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Nakatayo si Leo sa gitna ng sala, may hawak na drawing. Sa tabi nito ay si Maya na pumapalakpak at si Daniela na may hawak na maliit na cake na may isang sindi ng kandila. "Make a wish, Evandro," nakangiting sabi ni Daniela. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa mga mata nito. Lumapit si Evandro. Parang natutunaw ang puso niya. Hinipan niya ang kandila. Wala na akong hihilingin pa. Sa isip niya, nandito na ang lahat. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Tumingin siya kay Daniela. Gusto niya itong halikan. Gusto niyang sabihin na mahal niya ito. Ehem. Nabasag ang mahika. Sa may hagdanan, nakatayo si Isabel. May hawak itong brown envelope. Seryoso ang mukha nito. Tila isang doktor na maghahatid ng balita tungkol sa taning ng buhay. "Happy birthday, honey!" Bati ni Isabel nang walang emosyon. "Can we talk?" "Sa study room. Now. It's urgent." "Hindi ba pwedeng bukas na yan?" Inis na sagot ni Evandro. "Tungkol ito sa background check na pinagawa ko sa yaya mo." Sagot ni Isabel, diniinan ang salitang yaya. "At tungkol sa kumpanya. Maniwala ka sa akin, hindi ito pwedeng ipagpabukas." Bumigat ang pakiramdam ni Evandro. Tumingin siya kay Daniela. "Sandali lang, babalik ako." Pagpasok nila sa study room, padabog na inilapag ni Isabel ang envelope sa mesa. "Basahin mo." Utos nito. Binuksan ni Evandro ang envelope. Inilabas niya ang mga dokumento. Unang pahina, birth certificate ni Daniela. Pangalan ng ama, Ricardo Mante. Kumunot ang noo ni Evandro. Pamilyar ang pangalan, Ricardo Mante. Mante Electronics. Binuklat niya ang susunod na pahina. Isang news clipping mula 5 taon na. Ang nakakaraan. May-ari ng Mante Electronics, nagpakamatay matapos ang hostile takeover ng Nunes Group of Companies. Nanigas si Evandro? Parang binuhusan siya ng yelo. Naalala na niya. 5 taon na ang nakakaraan. Agresibo niyang binili ang maliliit na kumpanya para palawakin ang imperyo niya. Isa ang Mante Electronics sa mga ito. Walang awa niyang pinabagsak ang presyo ng stock nito hanggang sa mapilitan ang may-ari na ibenta ito ng palugi. 1 linggo matapos ang bentahan, tumalon ang may-ari mula sa building. Ang may-ari ay ang tatay ni Daniela. "Oh my God!" Bulong ni Evandro. Napaupo siya sa kanyang swivel chair. Nanginginig ang mga kamay niya. "See?" Ani Isabel, na may halong tagumpay sa boses. "Ang babaeng pinapapasok mo sa bahay mo, ang babaeng pinagkakatiwalaan mo sa anak mo, ay anak ng lalaking sinira mo." Lumapit si Isabel at humawak sa balikat ni Evandro. "Isipin mo, Evandro, bakit siya nandito? Bakit siya nagpapaawa sa'yo? Bakit niya kinuha ang loob ni Leo? Hindi." Iling ni Evandro. "Hindi ganun si Daniela." "Gising!" Sigaw ni Isabel. "Ginagamit ka lang niya. Naghihiganti siya. Hihintayin mo pa bang saktan niya si Leo? O baka hinihintay lang niyang mahulog ka ng tuluyan bago ka niya wasakin, gaya ng ginawa mo sa ama niya?" Hindi makahinga si Evandro. Ang konsensya niya ay parang nilalamon siya ng buhay. Siya ang dahilan kung bakit naghirap si Daniela. Siya ang pumatay sa ama nito. Siya ang halimaw sa kwento ni Daniela. Kahit hindi totoo ang sinasabi ni Isabel na naghihiganti si Daniela, hindi mababago ang katotohanan. Winasak niya ang pamilya nito. Paano niya mamahalin ang babaeng inalisan niya ng ama? Tok, tok, tok. Bumukas ang pinto.
Pumasok si Daniela. Dala ang isang platito ng cake. Nakangiti ito. Evandro, okay lang kayo? Kanina pa kasi kayo dyan. Lumalamig na ang... Tumingin si Evandro kay Daniela. Sa halip na pagmamahal, nakita niya ang multo ni Ricardo Mante sa mukha nito. Nakita niya ang sarili niyang kasalanan. Hindi siya karapat-dapat kay Daniela. Hinding-hindi. Kailangan niyang ilayo si Daniela sa kanya para sa kapakanan nito. Dahil kung mananatili ito sa tabi niya, lalo lang itong masasaktan kapag nalaman nito ang totoo. Tumayo si Evandro. Isinuot niya ang maskara ng isang malamig at walang pusong bilyonaryo. Get out! Malamig niyang sabi. Natigilan si Daniela. Nawala ang nangiti nito. Po? Sabi ko, lumabas ka. Ulit ni Evandro. Hindi siya tumitingin sa mata nito. Tapos na ang trabaho mo. Kunin mo ang sweldo mo at umalis ka na. Pero, bakit? Naluluhang tanong ni Daniela. May nagawa ba akong mali? Evandro, akala ko ba? Don't call me Evandro! Sigaw niya. Ang sakit sa dibdib niya ay dinadaan niya sa galit. Sir Evandro ako sayo. At huwag kang umasa na may namamagitan sa atin. Yaya ka lang. Binayaran kita para alagaan ang anak ko, hindi para maging nanay niya o asawa ko. Nakita niya ang pagkabasag ng puso ni Daniela. Ang mga luhang pumatak sa pisngi nito ay parang asido na tumutunaw sa kanya. Nagsawa na ako sa laro na to. Dagdag pa ni Evandro kahit na parang pinapatay niya ang sarili niya sa bawat salita. Ayoko na ng poor little girl drama. Bumalik na kayo sa pinanggalingan niyo. Nakita niyang ngumisi si Isabel sa gilid. Sige po. Sir. Humihikbing sagot ni Daniela. Ibinaba nito ang cake sa mesa. Aalis na po kami. Tumalikod si Daniela at tumakbo palabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, napahawak si Evandro sa dibdib niya. Hindi siya makahinga. Kinuha niya ang baso ng whiskey at ibinato ito sa pader. Crash! Basag! Gaya ng puso niya, gaya ng buhay ni Daniela na sinira niya noon at winasak niya ulit ngayon. Mabilis ang naging pagkilos ni Daniela. Wala naman siyang masyadong gamit na kailangang iligpit. Ang ilang pirasong damit nila ni Maya ay kasya sa isang maliit na eco bag. Nakita niya ang paper bag ng mga mamahaling damit na ibinigay sa kanya ni Evandro. Nandoon pa rin ito sa sulok, nakatupi ng maayos. Hinaplos niya ang tela. Malambot, mabango, amoy mayaman. Pero hindi sa kanya yon. Hindi kailanman naging sa kanya. Iniwan niya ang bag sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ang natutulog na si Maya at marahan itong binuhat. Mabigat ang bata, pero mas mabigat ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Para itong dinadaganan ng sako-sakong semento. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Leo. Nakatayo ang bata sa hallway, yakap ang isang binti ng kanyang pajama. Namumula ang mga mata nito. Gising na gising. Leo, bulong ni Daniela. Lumapit ang bata at yumakap sa bewang ni Daniela. Mahigpit. Sobrang higpit na parang ayaw na nitong bumitaw habang buhay. Lumuhod si Daniela kahit nakarga niya si Maya. Humarap siya kay Leo. Kailangan nang umalis ni Ate Daniela. Paliwanag niya. Pinipigilan ang paggaralgal ng boses. May emergency kasi sa amin. Umiling si Leo. Mabilis ang iling nito. Babalik ka ka? Tanong ng bata. Ang boses nito ay garalgal at hindi sanay magsalita. Pero malinaw ang tanong. Parang sinaksak ang puso ni Daniela. Gusto niyang sabihing oo. Gusto niyang mangako. Pero ayaw niyang paasahin ng bata sa isang kasinungalingan. Leo, makinig ka. Hinawakan niya ang mukha ng bata. Kahit wala ako dito, dapat kumain ka lagi ha. Huwag mong aawayin ang papa mo. Mabait siya. Mahal ka niya. No, sigaw ni Leo. Dito ka lang. Mama. Tinawag siyang mama. Doon na bumigay si Daniela. Tumulo ang luha niya. Niyakap niya ng mahigpit si Leo sa huling pagkakataon
Amoy baby cologne at gatas. Ang amoy na mamimiss niya. "Sorry, Leo. Sorry!" bulong niya. Tumayo siya at mabilis na tumalikod. Rinig niya ang iyak ni Leo sa likuran niya. Pero hindi siya pwedeng lumingon. Kung lilingon siya, hindi na siya makakaalis. Pababa ng hagdan, nakita niya si Evandro. Nakatayo ito sa may pintuan, nakatalikod. Nakatingin ito sa labas ng bintana, kung saan bumubuhos ang ulan. Huminto si Daniela sa likuran nito. "Sir," tawag niya. Formal, malamig. Hindi lumingon si Evandro. Nanatili itong nakatalikod, matikas ang tayo, pero parang estatwa. "Aalis na po kami," sabi ni Daniela. "Iniwan ko po ang mga bigay niyo sa kwarto. Pati po ang huling sweldo, hindi ko na kukunin. Pambayad na lang po sa abala." Wala pa ring kibo si Evandro. Huminga ng malalim si Daniela. Ito na ang huling pagkakataon na makakausap niya ang lalaking nagpatibok at nagwasak ng puso niya sa loob lang ng maikling panahon. "Alam niyo po, sir," dagdag ni Daniela, ang boses ay puno ng pait at dignidad. "Akala ko dati, pera lang ang naghihiwalay sa atin. Akala ko, pareho lang tayong tao na marunong magmahal." Humigpit ang hawak niya kay Maya. "Salamat po sa pagpapakita sa akin ng totoo na kahit gaano kalaki ang bahay niyo at kahit gaano karami ang pera niyo sa bangko, napakahirap niyo pa rin pala dahil wala kayong isang salita." Nakita niyang kumuyom ang kamao ni Evandro sa gilid nito, pero hindi pa rin ito humarap. "Paalam po." Lumabas si Daniela sa malaking pinto. Sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Wala siyang payong. Agad na nabasa ang damit niya at ang kumot ni Maya. Naglakad siya palabas ng gate. Ang guard ay tumingin sa kanya ng may awa, pero binuksan pa rin ang gate para palabasin siya. Madilim ang kalsada, walang masakyan. Naglakad si Daniela sa gitna ng ulan. Bawat hakbang ay palayo sa mansyon, palayo sa init, palayo sa pangarap na muntik na niyang makamit. Biglang nagising si Maya at nagsimulang umiyak dahil sa lamig. "Tahan na, anak," bulong ni Daniela habang patuloy sa paglalakad. Ang luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. "Tahan na, sanay naman tayo sa hirap, di ba? Kakayanin natin to." Sa di kalayuan, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa direksyon ng mansyon. Boses ng isang bata. Tila tinatawag ang pangalan niya. Huminto sandali si Daniela. Lumingon siya sa malaking gate na unti-unting lumiliit sa paningin niya. Baka si Leo yon? Umiling siya. "Imahinasyon mo lang yan, Daniela," sabi niya sa sarili. Wala nang naghihintay sa'yo doon. Tinalikuran niya ang mansyon at nagpatuloy sa paglalakad sa dilim habang ang kulog at kidlalat ay nagsisimulang gumuhit sa langit. Hudyat ng isang mahaba at malungkot na gabi. Nakabibinging katahimikan ang naiwan sa pag-alis ni Daniela. Nakatayo pa rin si Evandro sa may bintana. Pinapanood ang gate na dahan-dahang sumasara. Wala na sila. Wala na ang babaeng nagpabago ng buhay niya. Wala na ang kalaro ng anak niya. "Good riddance," basag ni Isabel sa katahimikan habang humihigop ng wine. Ngayon, babalik na sa normal ang lahat. Babalik sa normal? Tiningnan ni Evandro ang malaking sala. Malamig. Walang buhay. Ito ba ang normal? Biglang may sumigaw mula sa itaas. "Sir! Sir Evandro!" Boses ni Manang Fe, puno ng takot at panik. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo si Evandro paakyat ng hagdan. Nilampasan ang naguguluhang si Doña Corazon. Pagpasok niya sa kwarto ni Leo, naabutan niya ang isang eksenang dumurog sa puso niya. Nakasubsob si Leo sa sahig, nagwawala, habang pilit siyang pinapakalma ni Manang Fe. Nagkalat ang mga gamit, ang mga unan, ang mga laruan, pati ang lampshade ay basag. "Leo!" sigaw ni Evandro. Lumapit siya at akmang yayakapin ang anak. "No! No!" Tinulak siya ni Leo. Buong lakas itong nanlaban. Ang mga mata ng bata ay nanlilisik sa galit at puno ng luha.
Umalis siya! Sigaw ni Leo. Umalis siya dahil sa'yo. Bad! Bad, Papa! Natigilan si Evandro. Ito ang pinakamahabang pangungusap na sinabi ni Leo sa loob ng maraming taon. Pero bawat salita ay parang punyal. Anak, makinig ka. Mama! Gusto ko si Mama! Paulit-ulit na sigaw ni Leo hanggang sa garalgal na ang boses nito. Maya-maya, bigla na lang bumagsak si Leo. Nanginginig ang katawan nito. Hinawakan ni Evandro ang noo ng anak. Nag-aapoy ito sa lagnat. Sobrang init. Manang, tumawag ka ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Evandro. Pumasok si Isabel sa kwarto. Nakataas ang kilay. Ano na naman ba ang ingay na yan? Ang drama naman ng batang to. Parang lagnat lang. Sa sandaling iyon, naputol ang pisi ni Evandro. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap si Isabel. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay sumabog na. Lumabas ka! Bulong niya. Excuse me? Maarteng sagot ni Isabel. Lumabas ka! Sigaw ni Evandro na nagpayanig sa buong kwarto. Lumabas ka sa pamamahay ko. Ikaw at ang nanay ko. Layuan niyo ang anak ko. Gulat na gulat si Isabel. Maging si Doña Corazon na nasa pinto ay napaatras. Evandro, nahihibang ka na ba? Singhal ng kanyang ina. Mas pipiliin mo ba ang yaya na yon kaysa sa fiancé mo? Hindi ko siya fiancé, ma. Sagot ni Evandro habang buhat-buhat ang nanghihinang si Leo. At oo, mas pipiliin ko ang babaeng nagparamdam sa anak ko na may halaga siya. Mas pipiliin ko ang babaeng nagturo sa akin kung paano maging ama. Tiningnan niya si Isabel ng diretso sa mata. Alam ko na ang totoo. Hindi si Daniela ang may kasalanan sa nangyari sa tatay niya. Ako. Ako ang sumira sa pamilya niya. At ngayon, hindi ko hahayaang sirain mo naman ang pamilya ko. Itinuro niya ang pinto. Get out. Now. Tumakbo palabas si Isabel, umiiyak sa inis. Humarap si Evandro kay Manang Fe. Manang, nasaan si Daniela? Saan siya pumunta? Umiling si Manang Fe, umiiyak. Hindi ko po alam, sir, pero narinig ko kanina. Kausap niya si Maya. Sabi niya, uuwi na lang daw sila sa probinsya, sa Bicol. Bicol. Tiningnan ni Evandro ang relo niya, 8:00 na ng gabi. Ang huling biyahe ng bus, bulong niya sa sarili. Alis na sila. Inihiga niya si Leo sa kama at mabilis na kinausap si Manang Fe. Manang, parating na ang ambulansya. Ikaw na muna ang bahala kay Leo. Sasamahan siya ni Driver Ben sa ospital. Susunod ako. Saan po kayo pupunta, sir? Kukunin ko ang mama niya. Desididong sagot ni Evandro. Hindi na siya nagabalang magpalit ng damit. Nakatsinelas lang siya at gusot-gusot ang polo. Kinuha niya ang susi ng pinakamabilis niyang sasakyan. Wala siyang pakialam kung mukha siyang baliw. Wala siyang pakialam sa kumpanya, sa yaman o sa sasabihin ng iba. Isa lang ang nasa isip niya. Hindi niya pwedeng hayaang makaalis si Daniela. Hindi niya pwedeng hayaang mawala ang nag-iisang babaeng minahal siya. Hindi dahil sa pera niya, kundi sa kabila nito. Pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng mansyon. Sa gitna ng malakas na ulan, patungo sa bus terminal na nasa kabilang dulo pa ng lungsod. Kailangan niyang umabot. Dahil kung hindi, alam niyang hindi na niya mapapatawad ang sarili niya habang buhay. Tila parking lot ang EDSA. Walang galaw ang mga sasakyan. Ang pula ng mga taillights ay parang dagat ng apoy sa gitna ng malakas na ulan. Napatingin si Evandro sa relo niya. 8:30, kinampay niya ang manibela sa inis. Damn it! Sigaw niya. Kung maghihintay siya sa traffic, aabutin siya ng siyam-siyam. Aalis na ang bus. Mawawala na si Daniela. Pinatay niya ang makina ng kanyang sports car. Kinuha niya ang susi at lumabas sa gitna ng highway. Binuksan niya ang pinto ng driver sa kabilang lane. Isang taxi driver, nagulat na gulat. Manong, sayo na ang kotse ko. Sigaw ni Evandro sa gitna ng ingay ng ulan.
Inihagis niya ang susi sa driver. Ingatan mo yan. Hindi na niya hinintay ang reaksyon nito. Tumakbo siya. Tumakbo ang isang bilyonaryo sa gitna ng EDSA. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulusong sa baha. Ang kanyang damit ay basang-basa at dumikit sa katawan. Wala siyang pakialam. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pero ang takot na mawala si Daniela ang nagtutulak sa kanya para bumilis pa. Nakarating siya sa bus terminal na hinihingal. Ang hangin ay amoy krudo, pawis at basang semento. Siksikan ng mga tao, maingay, magulo. Bicol! Bicol! Aalis na! Sigaw ng konduktor. Nanlaki ang mata ni Evandro. Nagtatakbo siya patungo sa platform kung saan nakaparada ang bus. Nakita niya sila. Nasa pila, pasakay na. Karga ni Daniela si Maya at inaabot na ang tiket sa konduktor. Daniela! Sigaw niya. Hindi narinig ni Daniela dahil sa ingay ng makina. Humakbang ito paakyat ng bus. Daniela! Mas malakas na sigaw ni Evandro. Hinawi niya ang mga tao. Sandali! Huwag! Lumingon si Daniela. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Evandro. Basang-basa, gusot ang damit, at humahangos. Malayong malayo sa formal at malinis na Evandro na kilala niya. Evandro? Gulat na bulong ni Daniela. Anong ginagawa mo dito? Hinablot ni Evandro ang kamay ni Daniela. Ang lamig ng kamay nito ay tumagos sa balat niya. Huwag kang umalis. Pagsusumamo niya, habol ang hininga. Pakiusap. Huwag mo kaming iwan. Binawi ni Daniela ang kamay niya. Umuwi ka na, sir. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nasabi niyo na ang gusto niyong sabihin kanina. Nagkamali ako. Sigaw ni Evandro. Natahimik ang mga tao sa paligid. Lahat ay nakatingin sa kanila. Natakot ako, Daniela. Natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, ikaw mismo ang aalis. Anong totoo? Kunot noong tanong ni Daniela. Lumunok si Evandro. Ito na. Ito na ang sandali ng paghuhukom. Ako. Nagsimula siya, nanginginig ang boses. Ako ang may-ari ng kumpanyang bumili sa kumpanya ng tatay mo 5 taon na ang nakakaraan. Ako ang nag-utos ng hostile takeover. Ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Natigilan si Daniela. Nabitawan niya ang eco bag na hawak niya. Ang mundo sa paligid nila ay tila tumigil. Ikaw? Bulong ni Daniela. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata nito. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Hindi ko ginusto ang nangyari. Mabilis na paliwanag ni Evandro. Lumuhod siya. Lumuhod ang isang Evandro Nunes sa maruming sahig ng terminal, sa harap ng maraming tao. Negosyo lang ang alam ko noon. Wala akong puso noon. Pero Daniela, binago mo ako. Binago niyo ako ni Leo. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Daniela. Parusahan mo ako. Saktan mo ako. Ipakulong mo ako. Pero parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Huwag mong iwan si Leo. Mahal kita, Daniela. Mahal na mahal kita. Umiyak na ng tuluyan si Daniela. Ang sakit, ang galit, at ang pagmamahal ay naghahalo-halo sa mukha nito. Tiningnan niya si Evandro na nakaluhod sa paanan niya. Ang lalaking mahal niya ay siya ring dahilan ng pinakamatinding sakit ng pamilya niya. Tumayo ka dyan. Utos ni Daniela, umiiling. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka sumasama sa akin. Huminga ng malalim si Daniela. Pinunasan niya ang luha niya. Mahal kita, Evandro, sabi niya. Nabuhayan ng loob si Evandro. Pero hindi sapat ang pagmamahal para burahin ang nakaraan. Pagpapatuloy ni Daniela. Masakit pa. Sobrang sakit pa. Hindi ko kayang tumingin sa'yo ngayon nang hindi naaalala ang tatay ko. Yumuko si Daniela at hinalikan si Evandro sa noo. Isang halik ng pamamaalam. Kailangan ko ng panahon. Kailangan ko munang buuin ang sarili ko na wala ka. Tumalikod si Daniela. Binuhat niya ulit si Maya at humakbang paakyat sa bus.
Daniela, no! Sigaw ni Evandro. Tatayo sana siya para sundan ito, pero hinarangan siya ng konduktor. Boss, tama na. Aalis na kami. Puno na. Isinara ang pinto ng bus. Kinampay ni Evandro ang salamin ng pinto. Daniela, buksan niyo to. Daniela. Umandar ang bus. Ang usok nito ay bumuga sa mukha ni Evandro. Nakita niya si Daniela sa bintana. Nakadikit ang palad nito sa salamin, umiiyak, habang papalayo ng papalayo ang bus sa gitna ng ulan. Naiwan si Evandro sa gitna ng terminal, nakaluhod pa rin, basang-basa, at wasak na wasak, habang pinapanood ang paglaho ng kanyang mundo sa dilim ng gabi. Umaandar na ang bus. Nakatingin si Daniela sa labas ng bintana. Malabo ang salamin dahil sa ulan at hamog, parang ang kinabukasan na tinatahak niya. Tahimik na humihikbi si Maya sa tabi niya. Yakap-yakap ng bata ang kapirasong papel na may drawing. Drawing ni Leo. Isang stick figure na pamilya. 4 sila. Si Papa, si Mama Daniela, si Leo, at si Maya. Kinuha ni Daniela ang drawing. Bumuhos ang mga alaala. Naalala niya kung paano kumapit si Leo sa binti niya. Naalala niya ang unang beses na ngumiti si Evandro sa hapagkainan. Naalala niya ang pagsusumamo ng lalaking minsang naging hari ng kanyang sariling mundo, na lumuhod sa putikan para lang sa pag-ibig. Mama, hikbi ni Maya. Miss ko na si Kuya Leo. Parang bombang sumabog sa dibdib ni Daniela ang sinabi ng anak. Tama si Evandro. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang tatay niya ay wala na. At kahit anong galit ang itanim niya, hindi na ito babalik. Pero si Leo, si Evandro, buhay sila. Nandyan sila. At kailangan nila siya. Kung tutuloy siya sa pag-alis, hindi lang si Evandro ang pinarurusahan niya. Pinarurusahan din niya si Leo na walang kamuwang-muwang. Pinarurusahan din niya ang sarili niya na maging masaya. Ang tunay na dignidad ay hindi ang pagmamatigas. Ang tunay na dignidad ay ang kakayahang magpatawad at magmahal muli. Biglang tumayo si Daniela. Manong, para! Sigaw niya. Lumingon ang ibang pasahero. Miss, nasa expressway na tayo, bawal bumaba. Sigaw ng konduktor. Para! Ibaba niyo kami. Desperadong sigaw ni Daniela. Tumakbo siya sa driver. Pakiusap po, Manong. Kailangan kong bumalik. Naiwan ko ang puso ko. Pakiusap. Napakamot ng ulo ang driver, pero dahan-dahang itinabi ang bus sa gilid ng kalsada. Hindi na inintindi ni Daniela ang ulan. Binuhat niya si Maya at bumaba. Madilim. Basang-basa ang kalsada. Akmang maglalakad siya pabalik nang makita niya ang isang pamilyar na anino na tumatakbo sa gilid ng highway. Isang lalaking nakasuot na basang-basa, walang sapatos, at humahangos. Si Evandro. Hinabol nito ang bus. Evandro! Sigaw ni Daniela. Huminto ang lalaki. Hinawi nito ang basang buhok na tumatakip sa mata. Nang makita niya si Daniela, parang nabunutan ito ng tinik sa dibdib. Parang nakakita ito ng liwanag. Tumakbo sila palapit sa isa't isa. Nang magpang-abot sila, walang salita-salita. Niyakap ni Evandro si Daniela at Maya ng sabay. Mahigpit. Sobrang higpit na parang pinagdidikit niya ang mga piraso ng kanilang mga pagkatao. Akala ko na wala na kayo. Humahagulgol na, sabi ng bilyonaryo. Hinawakan ni Daniela ang mukha ni Evandro. Tinitigan niya ang mga matang puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ang sabi mo, ako ang tahanan mo. Bulong ni Daniela, nakangiti habang umiiyak. Kaya paano kita iiwan? Umuwi na tayo, Evandro. Umuwi na tayo. Hinalikan siya ni Evandro sa gitna ng ulan, sa gilid ng maingay na highway. Walang musika, walang audience, pero iyon ang pinakamatamis na halik sa buong mundo. Makalipas ang 1 taon, maaliwalas ang langit. Ang garden ng mansyon ay puno ng puting rosas. Wala na ang dating malamig at nakakatakot na aura ng bahay. Ngayon, puno ito ng tawanan.
Dahan-dahan, Leo. Baka madapa ka. Tumatakbo si Leo sa damuhan. Suot ang kanyang barong Tagalog. Mabilis na siyang magsalita ngayon. At ang tawa niya ay umaalingaw-ngaw sa buong garden. Kasunod niya si Maya na abala sa pag-aayos ng kanyang bulaklak sa buhok. Sa altar, nakatayo si Evandro. Hindi siya mukhang kinakabahan. Mukha siyang payapa. Sa gilid, naroon si Manang Fe na nagpupunas ng luha sa tuwa. Kahit si Doña Corazon ay nandoon, nakaupo sa unahan. Hindi man ito nakangiti ng todo, ang presensya nito ay sapat na tanda ng pagtanggap. Tumugtog ang musika. Bumukas ang malaking pinto. Naglakad si Daniela. Simple lang ang kanyang wedding gown, walang masyadong burloloy, pero lumilitaw ang kanyang natural na ganda. Habang naglalakad siya papalapit, naaalala niya ang lahat. Ang lata ng gatas, ang ulan, ang pang-aalipusta, ang sakit. Lahat yon nagdala sa kanya sa sandaling ito. Nang makarating siya sa altar, inabot ni Evandro ang kanyang kamay. Evandro! Panimula ni Daniela sa kanyang vow. Dati, akala ko magkaiba ang mundo natin. Ikaw ang langit, ako ang lupa. Ikaw ang mayaman, ako ang mahirap. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Pero tinuruan mo ako na ang yaman ay hindi nasusukat sa pera. Ang tunay na yaman ay ang pag-uwi sa isang tahanan kung saan tanggap ka, mahal ka, at pinapahalagahan ka. Tumulo ang luha ni Evandro. Daniela, sagot ni Evandro. Buong buhay ko, akala ko, nabibili ko ang lahat. Pero noong nakilala kita, doon ko lang nalaman kung gaano ako kahirap. Wala akong laman. Ikaw ang nagpuno sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dignidad na maging isang ama at isang mabuting tao. Tumingin siya kay Leo at Maya na magkahawak kamay sa gilid. Salamat sa pagbabalik ng boses ng anak ko. At salamat sa pagiging boses ng puso ko. I now pronounce you husband and wife, deklara ng pari. Mabuhay ang bagong kasal. Sigaw ni Leo ng malakas. Nagtawanan ang lahat. Hinalikan ni Evandro si Daniela. Sa ilalim ng asul na langit at sa harap ng pamilyang binuo hindi ng dugo kundi ng pagmamahal, napatunayan nila ang isang bagay. Na ang pag-ibig, kapag totoo, ay kayang hilumin ang anumang sugat at kayang gawing palasyo ang kahit anong barong-barong. Dahil sa huli, hindi pera ang nagpapatakbo sa mundo, puso.